What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorial. So ito, medyo sinisipag tayo ngayon mag-vlogs at maghahatid tayo ng mga bagong kaalaman, of course regarding sa pag-o-officiate o pagre-referee. Kaya shoutout dyan sa lahat ng mga kabaro nating mga arbitero, mga referees, saan mang panig kayo ng mundo naroon at syempre dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Shoutout sa lahat ng mga followers, mga number 1 supporters ni Uncle B. So yan mga kapito, bali ang pag-uusapan natin sa pagkakataon na to ay of course, nandoon pa rin tayo sa tinatawag na improvement. Kung paano talaga natin mai-improve ang pagiging arbitero natin o pagiging referee sa loob ng basketball court. Okay? Maraming mga factors, sobrang dami ng mga factors kung paano mai-improve ang pagre-referee natin. Okay? Alam naman natin yan. Nandiyan yan sa lahat ng mga pag-aaral o nakapaloob sa aklat ng tinatawag ng mga referees guidelines ng FIBA. Diyan sa FIBA IREF, mag-download kayo ng application na yan at makikita nyo lahat. Okay? Pwede natin pag-aaralan regarding sa pag-improve ng ating pag-officiate o pagre-referee. Pero, siyempre, sa tinatawag na experience ng pagiging arbitero, pagiging referee, gusto kong ibahagi sa inyo simula sa pinakamababang level ng pag-improve kasi kailangan natin doon tayo magsimula, ano? Hindi basa tayo ng basa ng tinatawag na mga guidelines ng pag-officiate o pagre-referee and then hindi naman natin na-i-apply ng tama sa loob ng basketball court. So, simulan natin sa pinakamababang level. Okay? Yan ang ihahatid natin sa inyo ngayon. Siyempre, base yan sa mga experience at naranasan ng inyong lingkod ni Uncle B sa pag-o-officiate para hindi tayo karoon ng problema sa loob ng basketball court. Kasi commonly, yun naman ang talagang iniiwasan natin mga kapito, di ba? Yung magkaroon tayo ng problema sa loob ng basketball court, kung tatlo tayo nagre-referee dyan o dalawa tayo, at matapos ang laro ng maayos, yun lang naman ang hinahangad ng mga referee. Di ba? Okay, so, talakayin natin ang tinatawag na kahalagahan, okay, ng tinatawag na rotation. Maraming pagkakataon na tinalakay na natin to, no? May mga pagkakataon din sa aking experience na nagturo ko na mga referees na tinuturo ko talaga yung tinatawag na proper rotation. May mga referees ako talagang natutukan before at talagang kumbaga alam na nila kung paano mag-rotate. Sa mga referees ngayon dito sa Pilipinas, kasi nandito na tayo ngayon sa Pilipinas, napapansin ko lang mga kapito, no, sa mga workout na inaatinan ng mga referees sa mga grupo ko, walang pagkakamali o walang tinatawag na pagkukulang yung mga referees, yung mga veteranong referees na mga nagtuturo. Kaya walang mga pagkukulang yan dahil tuwing workout, talagang tinuturo nila yan, yung mga rotations na yan. Kaya yung proper rotations na yan. Ang nakakalungkot lang talaga, ito para sa lahat ng mga referees, mga arbitero na patuloy na sumusubaybay sa ating channel, ang nakakalungkot lang talaga. During the game, hindi talaga nagagawa yan. Yan ang nakakalungkot. Okay? Walang excuses, kahit sa grupo ko, nakikita ko talaga yan. At minsan ako kasi, mostly kapag ako talaga nagre-referee, nagro-rotate talaga ako at napapansin ko yung mga kasama kong referee hindi makapag-adjust. Okay? Hindi nila nakikita na nagro-rotate na ako doon sa ilalim. Yung mga nakakalungkot na bagay. Ngayon, dapat gawin natin yung rotation. Okay? Gaya na sinabi ko kanina, bakit natin ginagawa yung rotation na yan? Para makita natin ang lahat ng mga anggulo, okay, na kapag nagkaroon ng tinatawag na infraction of foul, klarong-klarong makita. Yan ang purpose ng rotation, mga kapito. So, wag natin walang bahala ang rotation na yan,
Lagi nating iisipin yan kapag nasa loob tayo ng basketball court. Ngayon, uulitin natin ang discussion ng tinatawag na rotation. Ang rotation, of course, ginagawa yan o ini-initiate yan ng tinatawag na lead official. Yung referee na nasa ilalim, hindi naman na kailangan natin mag-demo dyan sa lahat ng mga referees na nanonood dito sa ating YouTube channel. Hindi na natin kailangan mag-request kayo ng demo-demo. Dahil sa pamamagitan ng pagkikwento natin at pag-uusap natin, alam naman natin na ang rotation. Ang nag-i-initiate talaga ng rotation from the start ay ang lead official na nasa ilalim. Bakit nagro-rotate ang tinatawag na lead official sa ilalim? Kasi po, minsan, okay, ang tinatawag na weak side ang nagiging strong side. Ngayon, i-identify natin ang tinatawag na weak side. Pag sinabi nating weak side, nandiyan dyan ang konting player o yung tinatawag na off the ball na walang bola ron. Okay? Mostly, ang nandoon sa tinatawag na weak side ay ang center official. Ngayon, madalas dumarating sa pagkakataon na ang weak side na yan ay nagiging strong side. Kapag naging strong side ang weak side, kung saan nandoon ang tinatawag na center official, kailangan mag-rotate. Okay? Mag-rotate ang mga referee. Bakit? Sapagkat ang strong side, ando doon o doon mangyayari ang tinatawag na aksyon. From weak side na nandoon ang tinatawag na lead official at saka trail official na naging weak side. Dating strong side na naging weak side at mapupunta yung tinatawag na strong side doon sa weak side kung saan nandoon ang center official. Uulitin natin, kailangan pumunta doon ang tinatawag na lead official. Okay? Mag-rotate. Papunta ron sa tinatawag na strong side kung saan nandoon ang bola para matulungan natin ang tinatawag na center official ng referee natin. At hindi lang basta ganon na makatulong tayo sa kapwa natin referee doon sa loob ng basketball court, kundi para maging maayos ang laro at makita natin ang mga tamang anggulo, makita natin talaga ang mga infraction, ganong kahalaga. Okay? Ganong kahalaga ang rotation. Ngayon, basically, lagi naman tinuturo sa atin ng mga head officials natin, yung mga trainer natin, yung mga clinician natin, na ang proper rotation ay nagsisimula sa tinatawag na close down doon sa ilalim kapag ang bola ay nandoon sa tinatawag na gitna ng court. Okay? Kung saan naglalaro yung mga players kapag ang bola during offense nandoon sa tinatawag na dual area of coverage sa taas, nasa gitna, yun ang pagkakataon para mag-close down ang tinatawag na lead official. Bakit nagko-close down siya roon at nasa gitna ang bola? Kasi hindi pa ma-identify kung saan mapupunta ang bola. Doon pa sa weak side o dito sa tinatawag na strong side. Ngayon, inuulit-ulit ni Uncle B. Paano natin na-identify ang weak side at sa strong side? Simple lang. Kapag sinabi nating strong side, ayan ang ball side. Diyan, mostly, maraming players na naglalaro. Pag tinawag naman natin weak side, off-ball yan. Off-ball area yan. Walang bola dyan. Pero may mga ilang players na nakapwesto dyan. Yan ang tinatawag na weak side. Ngayon, may mga pagkakataon, ulitin ko uli na ang weak side na yan nagiging strong side. Papagpatuloy na natin ang kwentuhan natin. Okay? Once na naka-close down na ang tinatawag na lead official sa ilalim, dahil ang bola nandito sa tinatawag na dual area of coverage sa gitna na nasa taas ng 3-point area, kapag bumalik yan sa tinatawag na area ng strong side, hindi natutuloy ang tinatawag na lead official doon sa kabilang area. Okay? Or doon sa side ng tinatawag na center official, babalik uli yan. Atras yan uli. Okay? Babalik uli siya sa tinatawag na established position niya. Okay? Kung saan nakapwesto din siya ng 45 degrees. Kung saan matatanaw niya ng mas malawak ang kanyang area. Ngayon, halimbawa, diyan sa tinatawag na dual area of coverage sa taas ng 3-point area, which is nandoon yung tinatawag na bola, at nag-close down ang tinatawag na lead official sa ilalim at pumunta sa weak side ng bola, at doon mangyayari ang aksyon. Sa kagagalaw, ang tinatawag na lead official papunta roon sa kabilang area, sa kabilang side. Okay? Dahil doon nga mangyayari ang tinatawag na aksyon. Okay, ngayon, ang tanong,
Marami pa rin mga nagtatanong na mga referees, mga baguhang referees. Kailan dapat pumunta ron? Galing close down, kailan dapat pumunta ron? Sa tinatawag na strong side o ball side. Yan ang tanong commonly. Pinapaliwanag ko uli sa inyo na kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, nagkaroon ng post ng play, post, may nahinto ng konti, na-delay ng konti. Okay? Yan ang pagkakataon na mag-move ang tinatawag na lead official papunta ron sa tinatawag na ball side o strong side. Okay? So, lagi natin uugaliin yan. Ngayon, syempre, habang tinuturo naman yan palagi ng mga head officials natin, yung mga trainer natin, na habang gumagalaw ka dun sa ilalim, kung ikaw ang lead official, papunta kang from weak side, papuntang strong side o ball side, nag-i-scan ka. Permanente yun. Lagi kang mag-i-scan dun sa area mo. Okay? Yan yung imagine kung tatlo kayong referee sa 3PO, basic sa 3PO tayo, 3-person officiating. Sobrang liit na dyan ang tinatawag na area of coverage. Lagi na lang natin alagaan ang area natin. Huwag na tayong makialam dun sa ibang area dahil may mga referees na nandoon. So, kung ang referee, uulitin ko na nasa ilalim, ay nagro-rotate na at nag-move niya, papunta ron sa tinatawag na ball side o strong side. At the same time, nag-i-scan siya doon sa area niya. Maaaring mangyari dyan ng tulakan. Sa mga ganong pagkakataon, mga kapito, nakikita natin ang tamang anggulo ng mga players. Okay? Kasi kung hindi tayo gagalaw at di tayo magro-rotate, napakahirap pumito na nakatalikod ang tinatawag na defensive player. Okay? Ngayon, ano ang mangyayari pag hindi tayo nag-rotate? Magna-non-call tayo sa isang tinatawag na obvious foul, which is napaka pangit. Okay? Minsan, 3 referee pa nag-non-call. Okay? Dahil inaasahan nung ibang referees na ikaw ang tatawag dahil area mo yon. Ngayon, syempre, kung ikaw naman ang nasa ilalim at nakatalikod sa iyo ang tinatawag na defensive player, paano ka tatawag ng infraction of foul? Kahit alam mo nakita natin may tinatawag na reaction or effect. Pero hindi mo naman talaga nakita ang contact, hindi tayo tatawag ng foul. Di ba? Ngayon, kung mag-rotate tayo, sa tinatawag na rotation, sa rotation pa rin tayo, mga kapito. Makikita at makikita mo yan dahil nakaharap na sa'yo ang tinatawag na defender. Once na rotate ka at itinama natin ang mga sarili natin sa anggulong makikita natin ang tinatawag na mga defensive player. Okay? So, mga bowlers, mga kapito, ganun kahalaga ang tinatawag na rotation sa mga pagkakataon na nagro-rotate tayo, maayos ang nagiging laro. Walang problema. Okay? Nagiging satisfied ang mga players, nagiging satisfied ang mga coaches, ang isang team, dahil nakikita nila ang tinatawag na tamang galawan ng mga referee sa loob ng basketball court. Pinapaulit-ulit ko sa inyo ang vlog na to. Sobrang dami na tayo mga vlog regarding sa pagtuturo ng tinatawag na rotation. Okay? Yan pa yung switching, rotation, transition. Lagi naman natin itinuturo yan sa inyo. Yan lang ang nakakalungkot ang buong katotohanan. Sa ngayong panahon, hindi ko alam kung tinatamad ang mga referees mag-rotate or ayaw nila mag-rotate. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga kung saan sila nakapwesto, doon na lang sila, hindi sila gumagalaw. Huwag nating ugaliin ganyan kasi mga kapito, lagi natin tatandaan ng mga referee, kailangan ipakita natin ang tamang trabaho sa loob ng basketball court. Okay? Para ang effect or yung epekto ng trabaho natin maayos. Okay? Walang kaguluhan na mangyayari sa loob ng basketball court. Kasi yun naman ang habol natin bilang basketball referee. Magsimula ang laro ng maayos, matapos ang laro ng maayos. Ngayon mga bowlers, mga kapito, so, inuulit-ulit ko yan sa inyo, no? Huwag tayong maging tamad sa mga trabaho natin bilang basketball referee at magkaroon tayo ng tinatawag na tamang kaalaman. Okay? Sa tinatawag na mga rules and regulations ng basketball at saka yung mga tamang galawan ng mga referee sa loob ng basketball court. Lagi niyang pinapaalala sa inyo ni Uncle B. Okay mga bowlers, mga kapito. So yun, ang kahalagahan talaga nun
So, doon muna tayo magsimula sa pagtuturo ng tinatawag kung paano natin may improve ang mga sarili natin bilang basketball referee. Eh, huwag tayong pabayaan ng ating mga trabaho. Ngayon, additional, doon sa ating topic regarding sa rotation, dahan-dahan lang ang pag-rotate. Kumbaga, kalma lang, relax lang, focus, okay? Relax lang ang katawan, dahan-dahan lang. Huwag tayo mag-rotate na tumatakbo tayo. Okay? At saka yung naiilang ka. Once na nag-rotate ka na, kahit pa bumalik ang tinatawag na bola, doon sa kabilang area, ituloy mo na. Okay? Ituloy mo na ang tinatawag na rotation papunta doon sa area kung saan ka pupunta. Huwag kang maiilang. Huwag yung nasa ilalim ka na ng court, babalik ka pa. Okay? Wag nating gagawin yan dahil mawawala na tayo sa focus ng ating pag-referee. So, i-relax lang natin ang katawan natin, gawin natin ang trabaho natin ng tama. Kung may mga pagkakataon naman na nagkaroon ng post at nandoon tayo sa kabilang area, naging weak side yun, pwede naman tayo bumalik sa tinatawag na strong side. Anyway, ngayon sa mga pagkakataon na sa panahon na to, nagiging moderno ang basketball, masyadong mabilis ang facing ng laro. So, bihira na tayo makakita ng mga referee sa ilalim, yung tinatawag na lead official, na nagdo-double rotate. Okay? Pero sa mga napapanood natin sa TV, sa mga high-level officiating, MPBL, PCUBL, NBA, PBA, NCAA, UAAP, makikita talaga natin dyan na mga referees ay nagro-rotate. So, gayahin natin sila, maging magandang ehemplo sila sa atin. Manood tayo ng mga basketball, ng mga larong basketball sa matataas na level at makikita naman natin talaga dyan ang proper rotations ng mga referees. Dahil isa yan sa mga importante. Ngayon mga ka-ballers, mga kapito, at doon naman sa mga referees na nasa kabilang pwesto, yung tinatawag na center official at ang trail official, lagi nating ibigay ang ating atensyon. Karoon tayo ng atensyon sa mga kasama nating referee. Kasi minsan nagro-rotate na yung lead official sa ilalim, wala pang nakikitang movement sa mga referees na nasa taas. At pag nagkaroon ng transition, parang hindi sila umalis lang sa pwesto. Okay? Ang nangyayari, nahihirapang mag-adjust ang lead official pabalik sa tamang posisyon niya. So, kailangan pag nag-move ang tinatawag na lead official sa ilalim during transition, during rotation, kailangan mag-adjust din ang dalawang referees sa kanilang mga posisyon, which is ang center official ay magiging trail official at ang trail official ay magiging center official. Alam naman natin yun, na sa unang paggalaw ng tinatawag na lead official sa ilalim during rotation at naglakad na yan o nag-move na yan papunta sa kabilang side, ang unang nag-move dyan ay ang trail official, okay, na magiging center. At ang center official sa kabila, siya ang last na mag-move kapag nakita niyang na-establish na ang kasama niyang referee sa ilalim o tinatawag na lead official at mag-a-adjust na siya bilang isang trail official. So yung adjustment, yung komunikasyon ng mga referee sa loob, ulit-ulit kong sinasabi, ay importante. Lagi tayo nagtitinginan dyan kung tayo ay nasa loob ng basketball court, yung mga kasama natin, kailangan tinitanaw natin yan, tinitingnan natin yan. Laging may eye-to-eye contact. Okay mga ka-ballers, mga kapito, so yun ang ating vlog ngayon regarding sa rotation. Kung gaano ka-importante ang rotation na yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, sobrang importante yan para mapaayos ang larong basketball. At syempre, ma-improve ang ating kakayahan bilang basketball referee sa loob ng basketball court. Kapag sinunod nyo si Uncle B sa kanyang mga payo, sa mga advice na binibigay ko sa inyo, for sure, maganda ang kahihinatnan ng ating trabaho ng pagiging referees. So yan mga ballers, mga kapito. So bago ako magtapos, gusto ko munang i-shout out, okay, ang number 1 na followers ni Uncle B. Hey, shout out sa iyo sa supporter natin ng ating channel, si Pastor Eddie Tumarong ng Coronadal, Cotabato City. Shout out sa iyo, sir. Sa mapagpalang araw sa inyo at God bless. Salamat sa suporta nyo. At syempre, sina-shoutout ko rin ang aking grupo. Ayan, ang Brad na basketball referee, officiating developmental. Sa pamumuno yan ni Mr. Albert Sumang.
Shoutout sa iyo, sir. So, welcome lahat ng mga bagong referees na nandito sa NCR. Mag-PM lang kayo kung gusto niyo sumama sa grupo ni Uncle B at isasama natin kayo dyan. Aatin tayo ng mga training and seminars. Okay? Dyan sa, siyempre, sa grupo natin. Andyan naman ako eh. Ako minsan ang nagiging speaker dyan sa mga workout and trainings. Ay mga kapito, siyempre, shoutout sa aking kaibigan na referee, isang supporter din ni Uncle B, si Murshi. Nakita kami dyan o nag-meet kami sa Manila Gold Referee. So shoutout sa iyo, Murshi. Lagi kang mag-iingat at sana soon makasama na kita sa grupo ng Brad. Ay mga kabalers, mga kapito, so dito ko natatapusin ang ating video at medyo mahaba na. Makita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Makapag-usap pa tayo ng mga ilang kaalaman, okay, na talagang kailangan nating matutunan at ma-apply natin sa loob ng basketball court. Nandito naman lagi si Uncle B para tumulong sa inyo at magturo. Ayan naman ang aking tinatawag na obligasyon sa inyo dahil mahal na mahal ko ang mga kabaro nating referee. Yan mga kabalers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.